Magandang tanghali po, oras na para sa may init na balita. Dumating na po sa Compostela Valley si Pangulo Aquino para bisitahin ang mga biktima ng Bagyong Pablo doon. Tuloy po ang search and retrieval operations at may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Pia, sa ikatlong araw ng pagpapatuloy ng search and rescue and retrieval operations para sa mga nawawala pang biktima ng Bagyong Pablo dito sa New Bataan at sa Compostela Valley ay muli natin matapos matunton ng ating team kahapon ng tambak ng mga troso kung saan 5 pang mga bangkay ang ating nakita sa tulong na rin ng ilang pang mga residente ay binalikan natin kanina, Pia, ang naturang lugar at ito ginawa natin ito kaninang umaga kasama na ang mga miyembro naman ng 66 Infantry Battalion ng Philippine Army. Gaya nga nang nai-report natin, Pia, ilang araw nang nakatiwangwang lamang doon sa Guho ang mga bangkay at sa laki ng area na pinagtambakan ng mga troso, mahirap matiyak sa ngayon kung kailan pa o kung ilan pang mga bangkay ang maaaring nasa ilalim pa. Matapos ang ating ulat kahapon at sa mga sandaling ito nga ay kasalukuyan pa rin isinasagawa itong retrieval operations at ang isang team nga ng mga sundalo ang pumunta doon sa lugar. At Pia, maging yung mga sundalo na nakasama natin ay na-overwhelm sa kondisyon ng lugar at aminado nga ang kanilang team leader kanina na hindi basta-bastang proseso ang kakailanganin para sa partikular na operations na iyon. Narito ang bahayag. Parang nakasemento siya ba? Hindi rin, kung wala yung equipment, hindi rin talaga mabuhat. Ito, nakalantad na siya pero tinan mo, hindi mabuhat ng tropa. Yung mga mga nakalantad na mga katawan, yun lang muna yung makukuha ngayon. Pia, gaya nga nung nabanggit mo kanina, kasama si DILG Secretary Mar Rojas at si DSWD Secretary Dinky Suliman ay dumating na sa bahaging ito ng New Bataan dito sa Compostela Valley si Pangulong Noynoy Aquino para personal na i-assess itong lugar. Bagaman na pinapakita natin itong live video ngayon dito sa may command center dito sa New Bataan, ito ay 500 meters away mula doon sa grandstand kung saan marami pa rin mga evacuees ang nananatili at iyon yung lugar na binibisita ngayon ng Pangulo. Pia? Cedric, linawin ko lang, no, kung hanggang kailan pwedeng isagawa itong search and retrieval operations. So, meron at this point ba tinatawag pa rin siyang search and rescue o talagang lahat ay search and retrieval na? Well, actually, Pia, kanina ay nagsimula na rin mag-deploy ng K9 units, yung mga rescue teams. Pero ang paglilinaw nila, sa ngayon ay patuloy pa rin ang search and rescue and retrieval operations pa rin dahil umaasa pa rin naman daw na meron pa rin makukuha o matatagpuan ng mga kababayan natin na buhay pa hanggang sa mga sandaling ito. At tinanong din natin kung nagsaset sila ng limit or kung meron silang nakaset na time frame. Ang sinasabi ng mga sundalo natin ay hindi sila makapagbigay sa ngayon dahil talagang may mga areas talaga na kailangan pang susugin at kailangan puntahan para malaman kung paano yung situation at kung paano makakapag-retrieval. Particularly itong napuntahan nga natin sa tambak na mga troso, hindi pa rin matiyak kung kailan darating yung kakailanganin na backhoe. Yun ang sinabi ng team leader nila, yun yung kailangang equipment daw at ang mga heavy equipment talaga ang kakailanganin at malaki talaga itong area ito, Pia. Kaya kung tinatanong natin kung hanggang kailan ay sa ngayon malabo pa talaga na makapagbigay sila ng definite time, Pia. At Cedric, itong mga rescue teams natin, bihasa na talaga doon sa rescue operations. Pero sapat ba yung kanilang bilang o kailangan pa ba silang dagdagan? May mga inaasahan pa bang darating para tumulong? Alam mo, Pia, tuloy-tuloy yung pagdating ng mga volunteers. Kaninang umaga, nakakita rin tayo ng mga miyembro naman mula sa Metro Manila Development Authority, sa MMDA. Mga galing pa straight from Metro Manila yan. Tuloy-tuloy yung pagdating ng mga volunteers, may mga civilians din. So kung siguro sa manpower ay nakikita natin, hindi naman, wala namang kakulangan. Yun nga lang talaga, kung equipment ang pag-uusapan ay medyo kulang. Aminado rin ang Philippine Army na kung humihingi rin sila ng tulong doon sa mga kalapit na municipalities, kung meron makakapag-provide ng malalaking equipment ay kakailangan nga daw at malaki ang maitutulong nito sa paghahanap sa halos sa 400 pa rin ng mga residente na nawawala hanggang sa ngayon, Pia. At Cedric, gaya ng tinanong ko kahapon, kamusta yung panahon ngayon? Mukhang nakikiisa para dun sa search and rescue and retrieval operations.
Kanina, Pia, nakikiisa yung panahon. Pero ngayon, kung makikita mo, medyo nagsisimula ng umambon ulit. Kanina, bago dumating si Pangulong Noynoy Aquino, bumuhos yung malakas na ulan at nagkaroon nga ng agam-agam yung mga tao na baka hindi makatuloy ang Pangulo sa pagdating dito kasi lulan siya ng chopper mula sa Davao. So, akala ng mga tao hindi makakapunta dahil tabing bundok ito at delikado talaga. So, sa kabutihan pala naman ay nakarating ang Pangulo at yun nga lang sa mga sandali sa puntong ito ay tuloy-tuloy ang pag-ambon pero harinawa ay mamaya iinit ulit dito sa lugar na ito, Pia. Alright, pero Cedric, yung pagbuhos kanina, saglit lang ba yon o matagal yung pagbuhos ng ulan? Siguro mga 30 minutes, Pia, nandun tayo sa grandstand kanina waiting for President Noynoy to arrive at may mga nagtakbuhan nga papasok dun sa grandstand para sumilong. Siguro mga 30-40 minutes and so far wala pa naman tayong nakitang epekto nito sa mga residente na unlike nung isang gabi na bumuhos ang ulan at nag-evacuate bigla-bigla ang mga residente. Kanina wala naman tayong nakitang ganung pag-evacuate, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo, nagulat live mula sa New Bataan sa Compostela Valley.